Lolo Tino. Lolo Tino, gumising po kayo. Oh, bakit ba? Ano bang problema mo? Sarap na nagtulog ko eh. Kailangan kong magpahinga kasi maaga akong pupunta sa bukid bukas. Kasi Lo, itong tiyan ko sumasakit. Ilang beses nang gumagalaw ang anak ko. Parang natatakot siya. Ay, talagang gagalaw na siya kasi nga malapit na siyang mag-7 buwan ngayon. Lolo Tino, tumingin ka po sa bubungan natin. Nahawin ang pawid. At mayroong tao. Ayun o. Ha? Ay, naku po. Ay, takpan mo ng ulan niyang tiyan mo. Apo, aswang yan. Walang yakang aswang ka. Tigilan mo ang apo ko! Merong malaking asong itim na nakapasok sa pintuan natin, Lolo Tino. Lumayo ka sa kanya. Kakagatin ka niya. Aswang din ang walang yan to. Lumayas ka dito. Huwag mo akong kakagatin! Magandang araw, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga listeners ng channel na ito. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Elsie. Kagaya ng mga kwento ng ating mga kababayan na napakinggan ko dito ay mayroon din po akong karanasang hindi makakalimutan tungkol sa mga aswang. Nangyari po ito maraming taon na nakakaraan sa aming probinsya sa Abra nang magbuntis ako sa una naming anak ni Jomar. Akala ko kasi ay kwento lang ang tungkol sa mga aswang. Hindi ko inaasahang totoo pala sila. At yun ang isishare ko sa inyo ngayon. Pero bago ko simulan ang aking kwento, naniniwala ka ba sa aswang? Anong kwento sa seryeng ito ang hindi mo makakalimutan? Mga kapitbahay, tulungan niyo kami. Nilalapan ng aswang ang lolo ko. Saklala! Walang yakang aswang ka! Layuan mo ako! Tulungan niyo kami! Takot na takot ako ng mga oras na yun. Patuloy ang aking pagsigaw. Nagsumiksik ako sa sulok ng aming bahay. Takot na takot ako habang yakap ang unan. Di nagtagal ay nakarinig ako ng mga boses na papalapit sa aming bahay. Alam ko na dumarating na ang aking mga kapitbahay kaya naman patuloy akong sumigaw para maalerto sila. Dahil doon ay napilitang tumakas ang 2 aswang. Sa pintuang nasa likuran ng bahay sila dumaan. Anong nangyari dito, Elsie? Meron pong mga aswang na nakapasok dito sa bahay namin at sinalakay ang lolo Tino ko. Kapitan Larry, buhay pa kaya ang lolo Tino ko? Mang Tino? Narinig niyo ba ako, Mang Tino? Ay, patay na ang lolo mo, Elsie. Ang malalim na kagat sa kanyang leeg ang ikinamatay niya. Diyos ko naman. Bakit naman po nangyari sa amin ang bagay na to? Nasaan bang asawa mong si Juman? Nasa Danglas po. Sinundo niyang Lola Celia ko at ang kapatid kong si Aldo kasi hindi pa nila alam dito. Pauwi na po sila dito bukas. Tapos ito na ang kanilang aabutan. Pambihira naman. Kung kailan naman wala kang kasamang lalaki dito, tsaka ka pa natiyempuhan ng aswang na yon. Bago pa ako makasagot ay narinig ko na ang boses ng aking biyanan na paparating. Kaagad siyang pumasok sa loob ng aming bahay. Napaiyak siya nang makita ang bangkay ni Lolo Tino. Matapos ay nilapitan ako. Niyakap ako ng mahigpit ni Nanay Violi.
Elsie, anak, ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Hindi po ako nasaktan, inay, kasi ipinagtanggol ako ni Lolo Tino. Kaya siya naman ang pinagbalingan ng mga aswang na yun. Buti na nga lang at dumating si na Kapitan Larry, dahil kung hindi, baka napatay na din ako ng mga aswang na yun. Maraming salamat, Kapitan Larry, sa maaga niyong pagdating. Utang ko sa inyo ang buhay ng aking manugang at apo. Mabuting at papunta pa lamang kami ng mga tanod ko sa outpost. Narinig namin na nagkakalabugan dito. Tapos sumisigaw si Elsie. Yun nga lang, di na namin naabutan ng walang yang aswang na yon. Dalawa po sila, inay. Nakakatakot sila. Kailan kaya mahuhuli ang mga salot na yan? Noong nakaraan ay mayroon silang buntis na napatay. Kinain nila ang kawawang sanggol sa tiyan. Hindi ba lang nila binigyan ng pagkakataong maisilang at mabuhay sa mundo? Namatay din yung babae. Tapos ngayon ay ang manugang ko naman ang gusto nilang patayin. Natatakot na ako, inay. Ngayong nasimulan na nila akong puntahan dito, baka hindi na sila tumigil. Huwag kang mag-alala, Elsie. Pagdating nila Jomar, magkakaroon ka na palagi ng kasama dito. Noong gabi nga na iyon, hindi na ako iniwanan ni na Inay Violi. Sina Kapitan Larry naman na inayos na ang bangkay ni Lolo Tino. Hanggang sa sumikat ang araw. Gamit ang mga plywood ay iginawa ng mga kapitbahay namin ang kabaong si Lolo Tino. Binihisan at saka inilagay doon. Kaya nang dumating na sina Jomar kasama ang kuya kong si Aldo at ang lola Celia ko, gulat sila nang makitang nakahiga na sa kabaong si Lolo Tino. Tino, ano ka ba naman tao ka? Kung isa lang itong biro, pwede bang tigilan mo na ito? Pumagong ka na dyan! Nandito na yung pasalubong ko, Tino! Yung ikmo at nganga mo! Lola Celia, hindi po ito biro. Sinabi ni Elsie na totoong wala na si Lolo Tino. Nakagat siya ng aswang kagabi. Talaga palang iniwanan na ako ni Tino! Oo, Lola Celia. Wala na ang Lolo Tino. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi tayo aalis dito hanggat hindi natin siya naigaganti sa mga aswang na yon. Apo, huwag mo nagdagdagan pa ang sakit ng aming mga kalooban. Nawala na ang Lolo Tino mo. Ayoko na mayroon pang sumunod sa kanya. Tama kayo, Lola Celia. Pero hindi naman titigil ang mga aswang hanggat hindi nagagawa ang gusto nila. Ang batang nasa tiyan ni Elsie ang dahilan. Kaya nila napatay si Lolo Tino. Kaya hindi ako papayag na pati ang kapatid ko ay sasaktan nila. Tama si Bayaw, Lola Celia. Ipagtatanggol ko rin ang aking asawa at anak. Hindi na kumibo si Lola Celia. Ipinagpatuloy na lamang niya ang pag-iyak nang muli siyang sumilip sa kabaong ni Lolo Tino. Noon naman dumating sa aming bahay si Melissa. Natanaw ko na matagal siyang tumayo sa labas ng aming bakuran habang pinagmamasdan ng mga tao sa labas ng aming bahay. Napansin din siya ni Kuya Aldo. Elsie! May bisita ka oh. Ayun oh. Oo, kuya. Nakita ko nga. Si Melissa yan. Kaibigan ni Jomar. O bakit hindi mo papasukin? Baka nahihiya siyang pumasok. Sige, Kuya Aldo. Ako nang bahala sa kanya. Magandang araw, Elsie. Nabalitaan kong nakakalungkot na nangyari sa Lolo Tino mo kagabi. Nakikiramay ako. Salamat, Melissa. Halika. Tumuloy ka. Bakit naman kasi iniwanan ka ni Jomar? Nasaan ba siya kagabi? Sinundo niya kasi ang Lola Celia ko at Kuya Aldo ko kahapon. Kaya ang Lolo Tino lang ang kasama ko. Hi. Ako si Aldo, kapatid ni Elsie. Ako naman si Melissa. Nakakalungkot naman.
Dahil sa muli niyang pagkikita, nakahiga na siya dyan. Oo nga eh. Malalim ang naging kamatayan ni Lolo Tino sa kamay ng mga aswang na yon. Mabuti at hindi ka nila nalapa, Elsie. Kung nagkataon, kayo ng Lolo Tino mong paglalamayan. Grabe talagang mga aswang na yon. Wala silang awa. Dapat sa mga yan kapag nahuli, italis sa poste at pakainin ng sangkaterbang bawang ng unti-unting malapnos ang katawan bago mamatay. Tama ka nga, Melissa. Tatandaan kong sinabi mo yan. Kapag nahuli namin ang aswang na yan, yan ang gagawin ko. Nandito ka pala, Melissa. Alam mo, Jomar, kasalanan mo ito eh. Kung hindi mo iniwanan si Elsie kagabi, hindi mangyayari to. Dapat kasi hindi ka na umalis. Kasi kasama naman pala ng Lola Celia niyo si Aldo papunta dito. Kaya nga sinabi ko sa kanya eh. Kaso ipinipilit pa rin niyang gusto niya. Alam mo naman na delikadong panahon ngayon. Dito sa lugar natin, merong mga gumagalang salot. Sana hindi mo pinababayaan ang mag-ina mo nang nag-iisa sa gabi. Wala naman talagang magagawa si Lolo Tino kasi mahina na siya. Hindi naman kasi alam dito ni na Lola Celia at Kuya Aldo. Kaya sinalubong ko na sila sa bayan. Ay akalain ko bang sasamantalahin ang aswang na yun ang pag-alis ko? Ewan ko sa'yo. Minsan kasi sobrang tigas ng ulo mo. Palagi mong ipinipilit ang gusto mo. Tingnan mo yung babaeng yun. Nagpapaliwanag ba ako, tumalikod na. Galit na naman sa akin. Minsan kasi mag-iisip ka rin, Jomar. Hindi pwedeng sugod ka lang ng sugod. Dapat kasi tinitingnan mo din ang sitwasyon. Huwag na kayo magsisiyan. Wala namang may gusto sa mga nangyari. Tama si Bayaw, Melissa. Mahihirapan kami ni Lola Celia kung hindi niya kami sinalubong. Kasi hindi ko alam dito eh. Napakadaling punta ng lugar na ito, Aldo. Mauuna munang baryo namin, tapos ito na. Sa lugar na ito, magkakakilalang lahat. Kaya magtanong-tanong ka lang. Tsak na may magtuturo sa inyo sa bahay ni Jomar. Taga-kabilang baryo ka pala, Melissa. Oo, bakit mo naman naitanong? Baka pwedeng pumasyal naman sa inyo minsan. Oo naman. Isama mo si Jomar para hindi ka na mahirapang makarating sa amin. Alam niyang bahay ko. Sige. Pagkatapos ng libing ni Lolo Tino, papasyal kami sa inyo. Ngumiti lang ng matamis si Melissa kay Kuya Aldo. Tapos ay nagpaalam na siya sa akin. Nagbiro pa nga na ingatan ko ang aking tiyan nang mapansin niya na malaki na nga iyon. Talaga daw na mabango na sa pang-amoy ng mga aswang ang batang nasa tiyan ko. Kaya palagi akong mag-iingat. Sinabihan pa nga ako na palagi akong maglalagay ng bawang sa aking bewang dahil pangontra yun sa aswang. Sinunod ko si Melissa. Palagi nga akong may bawang sa aking bewang. Minsan naman ay inilalagay ko sa bulsa. Nang gabing yun, muli akong nakaramdam ng pananakit ng tiyan. Aray! Jomar! Masakit ng tiyan ko. Anong nangyari? Bakit sumakit ang tiyan mo? Hindi ko alam eh. Basta bigla niya lang sumakit. Jomar, ganito rin yung nangyari nung gabing mapatay ng aswang si Lolo Tino. Galaw din ang galawang anak natin. Parang natatakot siya. Iisa lang ang ibig sabihin ng Jomar. May aswang na umaaligid dito. Pero sa dami ng naglalamay dito sa burol ni Lolo Tino, paano natin malalaman kung sino ang aswang? Kumuha ka ng maraming bawang at durugin mo. At ilagay sa platito. Ipahawak mo kay Elsie. Hindi gusto ng mga aswang ang amoy ng bawang. Kaya lalayo sila kay Elsie kapag naamoy nila yon. Sige, yun ang gagawin ko. Parami akong nakaimbak na bawang dun sa aking kubo. Katatapos lang kasi ng anihan at hindi pa nadadala sa bayan. Sige, dalian mo. Huwag kang magpapahalata sa mga taong narito. Hayaan mo lang sila sa mga ginagawa nila. Lumabas nga ng bahay si Jomar at dumaan sa mga taong naroon na nakikipaglamay.
Nasa kabilang bahagi ng aming bahay ang kubo na imbakan ng mga bawang. Kumuha si Jomar ng 5 buong piraso ng mga bawang. Dinurog ang mga yon at inilagay sa platito. Nang lumabas siya ng kubo, amoy na amoy ang bawang na dinikdik niya. Napatingin sa kanyang lahat ng mga taong naroon nang maamoy nila ang bawang. Anong problema, Jomar? Bakit nagtitikdik ka ng bawang? May gusto lang akong hanapin, Kapitan Larry. Sa palagay ko, ay narito sa burol ni Lolo Tino ang aswang. Sigurado ka na ba, Jomar? Oo, Kapitan Larry. Pero puro kapitbahay lang natin ang nandito. Pero ang matandang yun napapalapit sana dito. Hindi tumuloy dahil naaamoy niya ang bawang. Kilala niyo ba siya, Kapitan? Napatingin ang lahat sa matandang babae na itinuro ni Kuya Aldo. Nakatayo ang matandang babae sa bakod. Hindi makapasok at makalapit sa burol. Paano nga ay naamoy agad ang hawak ni Jomar? Nagulat din ang matanda nang makita niya na lahat ng tao na naroon ay nakatingin sa kanya. Hindi naman namin masyadong makita ang mukha niya dahil sa bandanang nakalagay sa kanyang mukha. Sige, baka taga rito lang din sa atin at gusto makipaglamay. Hindi lang makapasok dahil nakasara ang bakod. Oo nga, Kapitan Larry. Kayo nga po magbukas ng tarangkahan. Manang! Hoy! Manang, huwag kang umalis. Kakausapin lamang kita. Sabi ko na nga ba, Kapitan Aswang ang matandang yan. Mga kasama! Habulin natin! Habulin natin! Sige! Habulin natin! Nay! Hawakan niyo nga itong platito ng bawang. Ay, mag-iingat kayo, Jomar! Hayon siya! Ang bilis na namang tumakbo! Matanda na ba talaga yan? Habulin natin! Lahat ng mga kalalakihang naroon ay hinabol ang matanda kaya kami lang nina Lola Celia at Inay Violi ang naiwanan sa bahay. Noon tumalon mula sa bubungan ng isang aswang na kung tawagin nila ay abwak, isang uri ng aswang na mukhang bayawak. May mahahabang pangil, may matutulis din at matatalim na kuko. Nagulat kami kaya napaatras ako kina Inay Violi. Kahit natatakot naman ang aking biyenan ay kaagad na dumampot ng pamalo. Ipinakita rin ito ang platito ng bawang. Walang hiya talaga kayo! Ayaw niyong tigilan ang anak ko! Subukan mong lumapit! Ipapalabon ko sa iyong bawang na to nang malapdos siyang uso mo! Tama nga ang hinala ko. Magkasama kayo ng matandang yun. Ang galing ng paraan ninyo, ha? Isa ang magiging pain para magpahabol at ang isa ay maghihintay sa tamang pagkakataon para sa lakayin ng bibig na nila. Buti na lang at hindi ako sumunod sa mga humahabol sa kasama mo. Kuya Aldo, mag-iingat ka. Yan ang pumatay kay Lolo Tino. Kung ganun, ako naman ang papatay sa kanya. Igaganti ko si Lolo Tino. Hindi ako natatakot sa iyong salot ka. Kahit humanda ka sa buntot pagi na ito. Aldo, makamandag ang abwak. Iwasan mong matatalas niyang kuko. Pati ang mahaba niyang buntot na ginagamit din niyang panglaban. Alam ko po yan, Aling Violi. Alam ko kung paano sila haharapin. May mga nakita na akong ganitong halimaw sa bayan namin. Nang sugurin nga si Kuya Aldo ng abwak ay umilag siya kaya sa ibabaw ng lamesa bumagsak ang abwak. Nagkabasagan ng mga baso at tasa ng kape na naroon. Galit na galit yon dahil sa ilang ulit na sinunggaban si Kuya Aldo pero hindi niya nahuli at bawat pag-iwas ni Kuya Aldo ay hinahagupit niya ng hawak na buntot pagi ang abwak. Kaya naman napapaigtad yon sa sakit tuwing tatamaan ng buntot pagi. Susugod pa sana ulit ang abwak nang makitang pabalik na ang mga taong humabol sa kasama niyang aswang. May isa pang aswang dito! Isang abwak! Dali! Paligiran natin siya! Wala ka ng pagkakataon para tumakas kang salot ka!
Walang iya ka! Pinatay mo ang lolo Tino namin! Ngayon ay nagbabalik ka para kunin ang anak ko? Hindi ako papayag! Mga kasama! Patayin ang salot! Mabilis na kumilos ang lahat ng mga kalalakihang naroon, pero malakas at mabangis ang abwak. Walang makalapit sa kanya. Ang mga sibat naman ay parang hindi tumatalab sa makunat na balat ng abwak. Napansin ni Kuya Aldo na tuwing mayroong magtatangka na sibatin ng abwak ay iniikot nito ang katawan para ang sibat ay sa likod tumama. Nagagalusan lang ang abwak pero hindi nagkakaroon ng malalim na sugat. Sa tiyan yung patamaan ng sibat! Mahina ang abwak sa parteng yan. Napansin nyo ba mga kasama? Ay tama si Aldo mga kasama. Kung ganun ay kumilos na tayo. Bago pa makatakas ang walang iyang yan. Tingnan ko kung makakaya mo pa ang sakit. Kapag tinamaan ka ng ita ko! Jomar, mag-iingat ka! Sige bayaw, sabay tayong lumusob sa abwak. Tapusin na natin ang salot na yan. Ipagtulungan natin siya. Hindi na dapat yan makawala. Kasi hindi matatahimik ang mga taga rito kapag may gumagalang aswang. Patuloy na nakipaggirian ang abwak sa mga taong naroon hanggang sa malingat ito at nagawa ni Jomar na tagain yun sa tiyan. Totoo nga ang sinabi ni Kuya Aldo dahil nasugatan ng malaki doon ang abwak kaya naman napaatras ito. Sinamantala yun ng mga taong naroon, puro tiyan ng abwak ang pinunteriya nila kaya ilang sibat pa ang bumaon sa tiyan at dibdib nun. Ngayon na, Jomar! Pugutin mo ang ulo ng walang yan nang matiyak ang kanyang kamatayan. Yun talagang gagawin ko, Kuya Aldo. Para maiganti natin ang Lolo Tino. Patay na ba siya, Jomar? Opo, Inay. Patay na siya. Matatahimik na si Lolo Tino dahil naiganti na natin siya. Hindi pa, Jomar. Dahil buhay pa ang kasama niya. Tiyak na kapag nalaman niya ang nangyaring ito, tiyak na mag-uulol yun sa galit at gaganti. Kaya kailangan natin mag-ingat na mabuti. Tama si Aldo. Kaya mula ngayon, huwag mo nang iiwanan pang nag-iisang asawa mo, ha? Delikado ang mga buntis sa panahong ito. Opo, Inay. Makalipas lang ang ilang araw ay inihatid na namin sa libingan niya si Lolo Tino. Ilang araw at gabi ang lumipas. Mahigpit ang ginawang pagbabantay sa akin ni Jomar at Kuya Aldo. Palagi ko silang kasama kahit saan ako magpunta. Para ko na nga silang mga alalay. May mga gabing sumasakit ang tiyan ko. Kapag ganoon ay alam ko na naliligalig ang aking anak. Ibig sabihin ay mayroong aswang sa paligid. At kapag ganoon ay kaagad na lumalabas ng bahay si Kuya Aldo. Naiiwan sa tabi ko si Jomar. Nakita nga ni Kuya Aldo na may tumakbo sa likuran ng malaking puno ng mangga. Alam kong nasa paligid ka lang, pero hindi mo kami maiisahan. Lumabas ka! At harapin ako para matikman mo ang buntot pagi ko! Aldo, bakit ka sumisigaw? Mayroon bang problema? Oo, Kapitan! Nandito ang aswang! Nasa likuran ng mangga na yan! Mga kasama, paligiran natin ang mangga. Sige, paligiran! Doon tayo! Huwag kang magpapalinlang sa tao yan, Kapitan Larry. Siya ang aswang. Gusto na naman yan umalis kayong lahat para magawa niya ang gusto niya. Ay, teka. Bakit? Dalawa kayong Aldo. Sino sa inyo ang totoo? O bihira naman. Nakalimutan ko. Mayroon nga palang mga aswang na kayang gumaya ng anyo ng isang tao. Tama ka! Kaya nga ginaya mo ako, hindi ba? Sabi mo pa kina Kapitan, nasa likuran ng magnang yun ang aswang. Gusto mo silang pumunta ron para mailigaw mo sila. Nagtataka nga ako kung bakit diyan ka galing sa likod bahay namin. Sa gilid ng kubo ng imbaka ng bawang. Kaya nga patunay lang na ako ang totoo at ikaw ang huwad.
Kapitan Larry! Patayin niyo na ang salot na yan! Eh kung ganon, ikaw pala ang salot! Lolokohin mo pa kami, ha? Kapitan Larry, huwag kang maging padalos-dalos. Malalaman natin kung sino ang huwad at tunay. Kung hindi ka aswang, makakaya mong maglagay ng bawang na ganito sa iyong katawan. Meron ka ba nito, ha? Bawang? Kasi, Kung hindi mo kaya ang amoy ng bawang, ibig sabihin, isa kang aswang. Sabuyin na lang ng asin para malaman ang tunay na aswang at hindi. aray! Aray ko! Ang hapte! Walang hiya ka! Lumabas ang anyo ng aswang na gumagaya kay Kuya Aldo. Napaso ito sa mga asin na isinaboy sa kanya ni Jomar. Napilitan itong tumakbo habang sinisibat ng mga taong naroon. Mabilis na nagsuot sa masukal na lugar ng aswang at hindi na nahabol ng mga tao. Pasensya ka na, Aldo. Muntik na kaming magkamali. Ayos ng kapitan. Mabuti nga at nakinig ka sa akin. Kung hindi, baka tayo magkakasakitan. At tsak na makakasalisin na naman ang sanot na yun. Kahit ako man ay nalito na rin, Kuya Aldo. Mabuti na lang at may bawang ka palagi sa iyong bulsa. Talagang hindi titigil ang mga aswang na yan. Hanggat hindi nila nagagawa ang gusto nila. Mga tuso ang mga yan. Maraming alam na pandaraya. Kaya sana ay maging matalino din tayo. Tama si Aldo. Lahat tayo ay ugaliin natin na magdala palagi ng bawang sa bulsa. Marami namang bawang dito sa ating lugar. Nakaani na ang karamihan. Yun ang palatandaan na tayong lahat ay normal na tao. Yun nga ang masakit, Kapitan Larry. Napakaraming bawang dito sa atin, pero nagkalat pa rin ang aswang. Takot lang sila sa amoy pero nagagawa pa rin nilang iwasan at makapambiktima. Mag-iingat na lamang tayo. Ang bahay ko nga ay ang daming bawang na nakasabit para di lapitan ng aswang. Ganyan din ang gawin mo, Jomar. Huwag kang manghinayang kung hindi mo maibenta at maging pera ang inani mo. Ang mahalaga ay makaligtas ang anak mo na siya ngayong binabalik-balikan ng mga aswang. Meron ng mga bawang na nakasabit sa paligid ng bahay, Kapitan. Pero palagay ko, Kapitan Larry, hindi pa yun sapat. Sumang-ayon naman kay Kapitan Larry ang lahat ng naroon. Kaya nang sumunod na araw ay dinagdagan pa ni na Jomar at Kuya Aldo ang mga nakasabik na bawang sa aming bahay. Dahil doon ay ilang araw at gabi akong nakaramdam ng katahimikan sa paligid. Nagpaalam si Inay Violi na ilang araw mawawala dahil dadalo sa kasalan ng kamag-anak nila sa kabilang bayan. Ayos lang naman sa akin yon kasi hindi na nga nagparamdam ang aswang. Nang sumunod na araw ay galing kami sa Talipapa. Nakasalubong namin si Melissa at ang kanyang inay. Elsie, mukhang nag-iisa ka. Mamimili ka rin ba? Oo, Melissa. Gusto kasi nila kuya na magluto raw ako ng manok, kaya pumunta kami sa Talipapa. May kasama ka ba? Nasaan? Nandito kami sa likuran mo. Pambihira ka naman, Jomar. Nakakagulat ka. Kanina pa ba kayo dyan? Oo naman. Kasama nga kami ni Elsie, di ba? Nakita nga namin nang lumapit ka sa kanya kasama ang inay mo. Kumusta naman ang buhay may asawa, Jomar? Ayos lang po, Aling Loretta. Masaya naman kami, lalo na nga at malapit nang magkaanak si Elsie. Parang ang bilis nga ng panahon na, no? Eh dati-rati palagi ka sa bahay namin. Halos ginagabi ka pa nga minsan. Akala ko nga ay kayo na ni Melisang magiging mag-asawa. Abay, napunta ka lang ng danglas eh. May asawa ka na pagbalik mo. Oo nga po, Aling Loretta. Nagkataon na talagang nagkagustuhan kami ni Elsie kaya kahit sa West nagpakasal na kami. Kami naman po ni Melissa ay talagang magkaibigan lang mula noon. Oo nga eh. Kung alam ko lang na hanggang sa pagkakaibigan lang ang turingan nyo, di sana hindi na ako umasang magkakaapo kagad.
Ito pa namang si Melissa masyadong pihikan sa mga lalaki. Ay, ano po bang tipong lalaki ni Melissa? Sino ka naman ba? Kuya ko po siya. Pumunta po dito sa amin para sana tumulong sa pagtatanim ng bawang. Kaso lang, nabiktima naman po ng aswang lolo Tino namin. Ganyan talaga minsan ang buhay. Hindi mo inaasahang mangyayari palang ganon. Ay, nakakalungkot. Oo nga po Pero nahuli na rin po at napatay ang aswang na pumatay sa kanya. Pero yung isa nakatakas. Kaya alam namin hindi talaga yun mananahimik. Abay, palagi kang mag-iingat, ha? Yan pa namang tiyan mo malaki na. Paborito pa naman ng mga aswang ang mga sanggol na nasa tiyan pa lamang. Salamat po sa pag-aalala. Ay, siya nga pala. Kapag manganganak ka na, huwag kang mahihiyang lumapit sa akin, ha? Alam naman ni Jomar na isa akong hilot. Nagpapaanak din ako. Huwag kang mag-alala. Mababalag naman akong maningil. Sige po. Salamat po, Aling Loretta. Aling Loretta? Ano po bang tipong lalaki ni Melissa? Yung pong tanong ko kanina di niyo po sila sagot? Abay, damuho ka. Bakit ako pang tatanungin mo Haya naman si Melissa at kaharap mo. Naku. Nasensya na po kayo. Akala ko kasi kayo din ang pumipili ng lalaki para sa anak ninyo. Ay, kung ako lang ang pipili ng lalaki para sa anak ko, gusto ko ay yung hindi kagaya mo. Ha? Sa sinabing yun ni Aling Loretta, hindi ko napigilan ang aking sarili na tumawa ng malakas. Kaya naman nayanig ang aking tiyan at muli ay gumalaw ang bata sa aking tiyan. Nakaramdam ako ng sakit dahil tuloy-tuloy ang paggalaw ng aking tiyan. Aray! Ang tiyan ko! Anong nangyari, Elsie? Gumalaw lang po ang bata sa tiyan ko. Minsan malakas ang pagsipa niya kaya nasasaktan ako. Ay, nako, talaga ba? Malakas na bang gumalaw? Baka naman pwedeng pahawak sa magiging apo ko. Kasi para ko na rin anak si Jomar. Aling Loretta, lawayan niyo din po ha. Binati niyo po kasi. Baka maligalig mamaya pag uwi namin. Nako, ikaw talaga, Jomar. Ang hilig mong magpapaniwala sa mga pamahiin. Ay, pero sige. Lalawayan ko na rin ang tiyan mo, Elsie. Halika. Salamat po. Itong tatandaan mo, Elsie. Kapag papadilim na, mamalagi ka na sa loob ng bahay, ha? Marami pa namang puno sa paligid ng bahay niyo. Ang alam ko, yung ganong malalaking mga puno na yon, doon nakatira ang mga nuno at kapre. Ikaw talaga, Aling Loretta. Sabi mo kanina, wag akong magpapaniwala sa mga pamahiin. Tapos ngayon, ikaw naman ang nagsasabi ng nuno at kapre. Aba, loko-loko ka pala May aswang nga sa panahong ito. Natural, meron ding tsak ng mga yon. Hindi ba, Aldo? Ayusin mong sagot mo kung gusto mong makapanligaw sa anak ko. Oo nga bayaw. Totoo. Totoo yung sinasabi ni Aling Loretta. Hindi nga imposible na mayroong mga nuno at kapre sa panahong ito. Ayun! Magaling na bata. O siya, sige. Aalis na kami. Aalis na kami, Elsie, Jomar. Aldo, ikaw na sanang bahalang magpasensya sa inay ko, ha? Ganun lang talaga siya. Ayos lang, Melissa. Ganun talaga ang inay. Anong inay? Nanay mo. Inay mo. Bahagya lang gumiti si Melissa tapos ay lumayo na siya sa amin para sundan ng kanyang ina. Kami naman ay bumalik na rin sa aming bahay matapos na makabili ng lulutuin para sa tanghalian.
Habang nagluluto ako ay muli kong naalala ang mga sinabi ni Aling Loretta tungkol kina Melissa at Jomar. Kaya paminsan-minsan ay napapatingin ako kay Jomar. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin, mahal ko? Talaga bang naging magkaibigan lang kayo ni Melissa? Oo naman. Yun ang narinig mo, di ba? Gusto ka pala ni Aling Loretta para sa kanyang anak. Umasa siya na magiging asawa ka ng anak niya. Kasi sobrang pagiging malapit niyo ni Melissa. Naging malapit nga kaming magkaibigan pero hanggang doon na lang yun. Ikaw ang mahal ko. Ikaw ang pinakasalan ko. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. Tama si Bayaw, Elsie. Hindi ka dapat nag-iisip ng kung ano-ano. Wala naman akong iniisip na iba. Nagtataka lang kasi ako. Ang ganda ni Melissa. Pero bakit hindi mo nagustuhan? Sabi na nga hindi eh. Ay nako. Luto na ba yung ulam? Kumain na lang tayo at ako'y nagugutom na. Matapos ko na ngang maluto ang ulam ay inihain ko na sa lamesa. Nalaman ko kay Kuya Aldo na nasa labas ng bahay si Lola Celia. Kaya ako na ang tumawag sa kanya. Nakita ko na nasa ilalim siya ng malaking puno ng mangga at nakaupo sa upuang tumba-tumba. Pero bago ako makalapit kay Lola Celia ay napatingin ako sa isa pang malaking puno ng akasya kung saan mayroon akong nakita na ibong itim. Inisip ko na baka aswang na naman yun kaya dumampot ako ng bato at binato ko yun. Nasapul ko yun pero hindi napuruhan. Bisit ka? Mabuti na nga at umalis ka na dito. O sino sinisigawan mo? Yung ibong itim. Umalis na eh. Nakakabwisit ang itsura kaya binato ko. Ikaw talaga, kung ano-anong pinapansin mo. Tayo na nga dun sa loob at kumain na muna tayo. Mauna ka nang pumasok roon at ako na ang mag-aakay kay Lola Celia. Sige, nagugutom na nga din ako eh. Nauna na akong kumain. Nagugutom na ako eh. Sige na po, Lola Celia. Kumain na po tayo. Sabay-sabay na nga kaming kumain. Matapos nyon ay niligpit ko na ang natirang pagkain at hinugasan ang mga pinggan. Matapos ay lumabas ako ng bahay at dinalan ko ng kape si Lola Celia. Noon ko muling nakita ang maliit na ibong itim. Dumapo sa ibabaw ng puno at bigla ay tumaiyon. Bumagsak ang tayo niyon sa aking braso. Dahil lusaw yon ay kumalat agad sa aking braso. Kaagad ko naman yung binuhusan at sinabunan kasi nandidiri ako. Pero kahit nahugasan na siya ay parang naaamoy ko pa rin ang mabahong amoy niyon. Walang hiya talagang ibon na yun. Sino na naman ang kaaway mo? Yung ibong itim na sinasabi ko sa'yo kanina. Tinaiyan ako sa braso. Ayan o. Ang baho-baho. Kahit nagsabon na ako, nandito pa rin ang amoy. Ikaw naman kasi pati ibong maliit pinapatulan mo. Tagagalit ka. Hindi ka naman inaano. Kaya yan ang ginawa niya sa'yo. Iniisip ko kasi baka alaga na naman yun ng aswang. Kaya ganun. Tapos ang kati-kati sa balat ng tae niya. Gasa mo lang ng mabuti. Ano ba itsura ng ibon? Maitim na maliit daw, Kuya Aldo. Binato niya kanina. Ayan ang nangyari. Tinaihan naman siya. Baka akala ng ibon ay arinola ka. Kaya tinaihan ka. Natawa na rin ako sa mga sinabi ni Kuya Aldo. Napatawa na rin si Jomar. Pero buong maghapon nakamot ako ng kamot sa aking braso hanggang sa kumalat na ang kati sa aking balikat at likod. Pati ang aking tiyan ay nagpuro pantal na hanggang sa nagkaroon na rin ako ng pantal sa mukha. Sabi ni Inay Violi ay pahiran ko ng suka para maalis ang kati. Ginawa ko naman pero hindi pa rin naalis ang mga pantal sa buo kong katawan. Kahit alkohol ay hindi tumalab.
Siguro'y nabati ka ng nuno sa punso. Kaya ganyan ang nangyari sa'yo. Ano bang nuno sa punsong pinagsasasabi mo? Nagsimula lang naman to nang taihan ako ng ibong pangit na yun. Nangati ang braso ko. At ngayon buong katawan ko nang makati. Parang iba na nga yan, Elsie ah. Kahit anong ipahid mo ay hindi na tumatalab. Lalo lang dumarami yung pantal mo. Ano kaya kung magpatawas ka na sa albularyo? Jomar, may kilala ka bang albularyo dito? Aray ko naman, bakit ang kati-kati ng buo kong katawan? Wala akong kilalang albularyo dito eh. Baka si Aling Loretta may kakilala, bayaw. Oo nga. Magtanong tayo sa kanya. Hindi ko na talaga matiis ang kati. Tayo na. Sige, halika na. Aalalayan na kita. Naku, grabe na palang mga pantal mo sa katawan. Nagsusugat ng iba oh. Nagpunta nga kami sa baryo ni na Melissa. Itinuro sa amin ni Aling Loretta ang kakilala nilang albularyo na si Mang Noel. Kaagad naman niya kaming inasikaso. Kumuha ng tubig at inilagay sa maliit na planggana. Hinagisan niya ng 7 butil ng palay ang tubig. Kumuha din siya ng kandilang itim. Sinindihan yon at saka ipinatak sa tubig habang may salita na binubulong. Nakikita namin na unti-unting nagkakaroon ng hugis ang natulaw na kandilang pinapatak sa tubig. Matapos ang orasyon, kinuha yun ni Mang Noel. Nako, nagalit sa'yo ang nunong nakatira sa malaking puno ng mangga sa inyong bakuran. Meron ba kayong malaking puno ng mangga? Merong punso dun, hindi ba? Meron po. Pero ano naman ang ikagagalit niya sa akin? Wala naman akong ginagawang masama dun sa puno. Pati yung punso nila ay hindi ko naman pinakaalaman. Pagmasdan mo tong isa pang narito sa tubig. Hugis ibon. Meron ka bang sinakta na ibon? Meron po. Yung ibong pangit na maliit. Yun ang dahilan kaya ka nagkaganyan. Sinaktan mo ang ibon na alaga ng nuno, kaya pinarasahan ka. Kung ganun po, ay anong dapat namin gawin para maalis ng galit ng nuno at pagalingin niya ang asawa ko? Magalay kayo ng buhay na 3 itim na malalaking manok. Ilagay niyo sa puno ng mangga mamayang hapon. Kapag nawala yun doon, ibig sabihin, tinanggap na ng nuno ang alay niyo. Aray! Bigla na naman sumakit ang tiyan ko. Matindi ang galit sa iyo ng nuno. Kailangan mo ring uminom ng damong serpentina para mapangalagaan niyang sanggol sa tiyan mo. Ano pong klase yung damo na yun? Meron akong ganyan na tanim dito. Bibigyan kita, Elsie. Ilalagay mo lang ang daon na yon sa mainit na tubig. Tapos iinumin mo. Mapait lang yon pero maganda yon sa mga nagbubuntis. Sige po, bigyan niyo po ako nun. 5 dahon ng serpentina sa isang tasang mainit na tubig ang gagawin mo, Elsie. Mabisa yan panglaban sa nuno. Sasakit at hihilab pa yan sa susunod. Pero ituloy mo lang ang pag-inom niyan hanggang sa gumaling ka. Tatandaan ko po ang lahat ng sinabi niyo. Salamat po. Nang matapos akong tawasin ni Mang Noel ay lumabas na kami ng kanyang bahay. Ipinadala na sa amin ni Mang Noel ang halamang serpentina na nasa paso para hindi na daw ako mahirapang maghanap kung kailangan ko. Inumin ko raw yon habang hindi nawawala ang sakit ng aking tiyan dahil sa kagawan ng nuno na nagalit sa akin. Kaya pagdating ko sa aming bahay ay nagpainit na agad ng tubig si Jomar. Limang dahon lang daw ng serpentinang ilalagay sa isang tasang mainit na tubig. Yun ang sabi ni Mang Noel. Oo, eto na nga gagawin ko eh. Hahanap muna ako ng itim na mga manok para pang-alay natin mamayang hapon. Baka merong mabibili dun sa talipapa. Wala namang binibentang buhay na manok sa talipapa, Kuya Aldo. Sa bayan maaari pa. Sige, pupunta na ako ng maaga dun sa bayan para maaga din ako makabalik. Mag-iingat ka, Kuya Aldo, ha? Huwag kang magpapagabi. Alam mo naman ang panahon ngayon.
Sige, babalik ka agad ako. Aray! Ayan na naman, sumakit na naman. Ay, matagal pa ba yan? Ang sakit ng tiyan ko. Hindi kaya manganganak ka na? Kaya wala nang humpay ang sakit ng tiyan mo? Anong mga anak ang pinagsasasabi mo? Magpipitong buwan pa lang to eh. Bihirang nanganganak ng 7 buwan. Kalimitan 9 na buwan bago manganak. Nang makaalis na nga si Kuya Aldo ay nakapagpainit na rin ng tubig si Jomar. Kumuha siya ng 5 dahon ng serpentina at inalagay doon. Nakita ko na madaling nalanta ang mga dahon. Naging kulay berde ang tubig kaya sinubukan kong tikman yun. Sa unang higop pa lang ay nalasahan ko agad ang sobrang pait. Nailuwa ko yun, bagay na ikinagulat ni Jomar. Bakit mo iniluwa? Ano bang lasa? Sobrang pait pala nito eh. Konti pa nga lang yung nahigop ko, mapait na. Hindi ba yun naman ang sinabi sa'yo ni Mang Noel? Talagang mapait nga yan. Kasi gamot nga, di ba? Tiisin mo na lang kung gusto mong gumaling. Sige na, inumin mo na. Ubusin mo yung 1 tasa para maalis na yung pangangati mo sa katawan at yung sakit ng tiyan mo. Sige na nga. Titiisin ko na lang ang pait. Sige na, ubusin mo na yan tapos magpahinga ka na. Ako na lang ang mag-aasikaso kay Lola. Tapos ay magdadala ako ng ulam kay Inay Violi sa bahay nila. Pero babalik ka kaagad ha. Alam mo naman na wala akong kasama dito. Oo naman, babalik naman ako agad. Malapit lang naman ang bahay ni Inay Violi. Sige. Ubusin ko na nga to. Parang lalong sumasakit ang tiyan ko eh. Grabe naman palang magalit ng nuno na yun. Sana makakuha ng itim na manok si Kuya Aldo. Kahit mainit pa ang serpentina na nasa tasa ay pilit ko yung inubos kahit mapait. Nainitan man ang aking sikmura at pinagpawisan ako. Kahit paano ay nabawasan ang kaunti ang pananakit ng aking tiyan. Kaya nagpunta na ako sa aming kwarto at nahiga. Di nagtagal, nakatulog ako. Lumipas ang mahabang oras ay napabalikwas ako nang makarinig ako ng kaluskos sa labas ng aming bahay. Kaya marahan akong sumilip. Nakita ko na nakabalik na pala, Kuya Aldo. Meron na tayong pang-alay mamayang gabi. Doon sa nuno sa mangga. Sana lang tanggapin niya nang gumaling ka na. Sana nga Kuya Aldo. Kasi hindi ko na alam ang gagawin ko kapag sabay na sumakit ang tiyan ko at pangangatin itong mga pantal sa buo kong katawan eh. Ininom mo na ba yung serpentina na binigay sa'yo ng albularyo? Oo, Kuya. Gumawa na si Jomar kanina. Mamaya na lang ulit bago dumilim. Iinom ako. Oh. Ano naman ang pakiramdam mo ngayon? Medyo nawala naman ng konti yung sakit ng tiyan ko kanina. Kaya nahiga ako at nakatulog. Pero ngayon sumasakit na naman eh. Mas maganda siguro kung uminom ka na uli. Sandali at kukuha ako ng dahon para ilagay sa mainit na tubig. Ganoon nga ang ginawa ni Kuya Aldo. Kaya uminom ulit ako ng 1 tasa ng serpentina. Nang gabing yun ay inilagay na nila Kuya Aldo at Jomar sa harapan ng puno ng mangga ang 3 manok na itim tapos ay pumasok na sila sa loob ng bahay. Hindi pa nagtagal ay narinig na namin ang huni ng mga manok kaya kaagad na lumabas sina Kuya Aldo at Jomar. Kinuha na ng nuno ang ating alay sa kanya. Tiyak na bukas lang. Ay magaling na si Elsie. Mabuti naman kung ganun. Sana nga mawala ng mga pantal sa buo kong katawan. Pati pananakit ng tiyan ko, sana mawala na din. Huwag ka mag-alala. Bukas lang ay tsak na maayos ka na.
Kaya inumin mo lang ang katas ng serpentina para gumaling ka na. Nagpatuloy ako sa pag-inom ng serpentina. Patuloy ding sumakit ang aking tiyan. Inakala ko na dahil lang talaga yon sa kagagawan ng puno. Pero pagdating ng 3 araw ay may mga dugo nang lumabas sa aking puwerta. Sobra na rin ang pananakit ng aking tiyan. Jomar, nanganganak na yata ako. Sunduin mo na si Aling Loretta para paalikin ako. Hindi ba sabi mo wala pang 7 buwan ng tiyan mo? O baka nagkamali ka lang ng bilang ng buwan? Mamaya ka na makipagkwentuhan ng buwan. Sobrang sakit na ng tiyan ko. Baka manganganak na ako. Kung gusto mo, daling ka na lang namin sa ospital doon sa bayan, Elsie. Para matignan ka ng mabuti ng mga doktor. Napakalayo ng bayan, Kuya Aldo. Pakiramdam ko, hindi na ako aabot doon. Talagang sakit na ng tiyan ko. Nanganganak na yata ako. Dalian mo na, Jomar. Kumilos ka na. Sige, susunduin ko na siya. Konting tiis lang. Nagmadali nga si Jomar na umalis. Umarkila na siya ng tricycle at makalipas lang ang mahigpit na 1 oras ay nagbalik na siya kasama na si Aling Loretta. Kaagad na pumasok sa loob ng aming bahay si Aling Loretta at inutusan si Kuya Aldo na magpainit ng tubig at ilagay sa isang planggana. Parang kulang pa sa buwan, Elsie. Ay bakit tinugo ka na ngayon? Ilang araw na pong masakit ng tiyan ko tapos ngayon, dinugo na ako. Anak ko, oo nga no. Parang manganganak ka na nga. Sumabog ng panubigan mo. Sige, iiri mo na. Aray ko, sobrang sakit. Tiisin mo lang, Elsie. Nandito lang ako. Hindi kita iiwanan. Sige, iri pa. Opo. Eto na. Ang sakit. Anak ko, lumabas ka na. Huwag mo na ako pahirapan. Sige, iri pa. Nakalabas na ang ulo ng bata. Ilang oras pa akong naghirap sa pag-ire dahil yun ang unang pagkakataong manganganak ako hanggang sa maramdaman ko nga na nailabas ko na ang aking anak. Nakahinga ako ng maluwag. Hingal na hingal ako sa sobrang pagod. Mayroon akong hinihintay na marinig ang pag-iyak ng aming anak. Pero hindi ko yun narinig kaya napatingin ako kay Aling Loretta. Nakita ko siyang ilang ulit na pinalo sa puwet ng anak ko. Di nagtagal ay binalot siya ni Aling Loretta ng maliit na kumot. Bakit hindi siya umiiyak, Aling Loretta? Patay na ang anak mo, Elsie. Ikinalulungkot ko. Patay na po ang anak ko? Oo, maitim na siya. Sa tingin ko ay ilang araw na siyang patay sa loob ng tiyan mo. Mabuti nga't nailabas mo pa siya dahil kung hindi, baka nalason ang katawan mo. At kung magkaganoon, mamamatay ka rin. Jomar, ang anak natin, patay na siya. Kaya pala ilang araw ko na rin nararamdaman na hindi na siya gumagalaw. Puro na lang sakit ng tiyan ang nararamdaman ko.
Oo nga, Elsie. Jomar. Lalaki pa naman sana ang ating anak. Matagal akong nanabik na makita siya pero paglabas niya ganito na siya. Kawawa kong anak. Hindi niya man lang nasilayan ang mundo. Buong akala ko'y napatawad na ako ng nuno na yun. Hindi naman pala. Kinuha niya ang alay niyo pero hindi niya naman ako pinagaling. Kinuha pa niya ang buhay ng aking anak. Tumahan ka na, Elsie. Baka kung mapano ka. Anak ko. Wala na tayong magagawa sa nangyaring ito. Lakasan mong loob mo. Nakalabas na rin ang inuna ng bata. Maitim na rin at malapit ng mabulok. Kaya kailangan kumilos ka na, Jomar. Ilibing mo na ang anak mo. Sige po, Aling Loretta. Magkano po ibabayad ko sa inyo? Huwag mo na akong bayaran. Ibigay mo na lang sa akin itong inuna ng bata. Iuuwi ko at gagawing pataba sa mga halaman. Sige po. Salamat. Kumuha ng plastic si Jomar at doon inilagay ang inunan ng aking anak. Tapos ay lumabas na ng aming bahay si Aling Loretta. Hindi na siya inihatid ni Jomar dahil hindi niya ako maiwan. Si Kuya Aldo na lang ang naghatid kay Aling Loretta hanggang sa makalabas sa aming bakuran. Nang pumasok sa loob ng bahay namin si Kuya Aldo, Kawawa naman yung pamangkin ko. Napakagwapong bata pa naman niya. Kaya lang hindi pinagkaloob na mabuhay. Hindi pala aswang ang kukuha sa buhay ng anak ko. Kung hindi ang nuno sa puno ng mangga. Sa maliit kong pagkakamali, napakalaki ng kinuha niyang kapalit. Napakasama niya. Wala siyang puso. Huwag ka na magsalita ng masama laban sa kanya. Baka kung ano pang gawin niya sa'yo. Ayusin na natin ang bangkay ng anak niyo. At dali na natin sa sementeryo para mailibing. Baka pwede na wag na lang natin siyang ilibing sa sementeryo. Dito na lang sa bakuran natin. Parang hindi ko kayang mapahiwalay sa anak ko. Malaki naman ang lugar na to. Sige, kung yun ang gusto mo. Doon na lang natin siya ilibing sa dulo ng bakuran natin. Para kahit anong oras mo siya gustong makita, ay madali mong mapupuntahan. nang lumabas nga ng aming bahay si Jomar ay saka naman dumating ang aking biyanan. Kaagad siyang napaiyak nang malaman ang nangyari. Luhaan siya nang lapitan ng aking anak at kinalong yun. Niyakap siya ng mahigpit ni Inay Violi. Narinig ng lahat ng mga kapitbahay namin ang pagkakagulo namin sa bahay kaya nagpuntahan na din sa harapan ng aming bahay. Ilang araw lang akong nawala. Pagbalik ko'y ganito nang aabutan ko. Patay na pala ang aking apo palabas. Napakasakit naman ng ganito. Akala ko ba hindi ka na binalikan ng aswang? Hindi na nga po sila nagparamdam na. Pero ang nangyari kasi, binato ko ang isang ibon. Sabi ng albularyo, nagalit daw sa akin ang nuno sa puno ng mangga. Kasi sinaktan kong alaga nun. Diyos ko naman na bata ka. Bakit naman kasi ginawa mo yon? Tingnan mo tuloy nangyari. Kaya nga po eh. Nag-alay naman po kami ng itim na manok. Nawala naman doon sa punso.
Pero hindi pa rin nawala ang galit ng nuno. Kaya binasakit ng tuloy-tuloy ang tiyan niya. At ito na ang nangyari. Sa tanda ko na dito sa ating lugar, alam kong mayroon na talagang mga nuno at kapre. Pero kung anong nagawa mo sa kanila, yun lang din ang igaganti nila sa'yo. Kung nabuhusan mo sila ng tubig na mainit, kung saang parte sila nasaktan, doon ka din masasaktan. Yun nga din ang pagkakaalam ko sa ganyan, Kapitan. Pero sa kaso ni Elsie, posible ba na yung ibon na yun ay isa palang nuno na nag-anyong ibon? Buntis siya at nalaglag din ang kanyang anak ng batuhin ni Elsie. Hindi ko alam. Yan ang mga bagay na mahirap talagang ipaliwanag. Mga nilalang ng kadiliman lamang ang nakakaalam ng bagay na yan. Marami silang mga pamamaraan na sila lang ang nakakaalam. Malalaman lang natin kapag nangyari na. Sa palagay niyo ba, Kapitan? Wala nang kinalaman dito ang mga aswang? Kasi dati, kapag sumasakit ang tiyan ni Elsie, mayroong aswang sa paligid. Kagaya ng sinabi ko, maraming lihim na pamamaraan ng mga kampo ng kadiliman para magawa nila ang gusto nila. Makalipas ang isang oras ay pumasok ulit sa loob ng bahay si Jomar para sabihing nakapaghukay na siya ng malalim na butas sa aming bakuran. Kaya naman kahit masakit ay pinayagan ko na siyang ilibing ang aming anak. Wala na akong lakas ng loob na tumayo pa kaya niyakap ko ang aming anak at hinalikan sa huling pagkakataon. Patuloy ang aking pag-iyak nang bitiwan ko siya. Tinanaw ko na lang si Jomar habang palabas na dala ang bangkay ng aming anak. Lakasan mo ang loob mo. Kailangan mong tanggapin ang lahat ng nangyaring ito sa inyo. Isa itong malaking pagsubok kaya kailangan mo maging matataag. Elsie, Aling Violi, susundan ko lang po si Bayaw sa labas, ha? Ay, sige na, Aldo. Ako nang bahala kay Elsie. Sundan mo na sila para makita mo pa ang iyong pamangkin sa uling pagkakataon. Malapit nang dumilim kaya ilibing yun ang apo ko. Sige po. Sinundan nga ni Kuya Aldo sina Jomar. Inilibing nila ang aming anak sa dulong bahagi ng aming bakuran. Naroon din sina Kapitan. At makalipas nga niyon ay bumalik na sila. Pero nang kumagat ang dilim kagaya ng iniisip ni Kuya Aldo ay mayroon ngang dalawang aswang ang humukay sa libingan ng aking anak. Naabutan pa nila ang mga iyon na hawak ang aking anak at sinisimulan ng kainin. Sabi ko na nga ba eh, babalikan nyo at huhukayin sa gabi ang aking pamangkin. Mga salot talaga kayo! Wala talaga kayong mga konsensya! Mga halimaw kayo! Dapat kayong mamatay! Humanda kayo ngayon! Kayo dapat na mamatay! Tama nga si Aldo! Tiyak na babalikan ng walang yang mga aswang ang sanggol. Paligiran ninyo sila! Paligiran natin! Mabuti na lang at naniwala ako kay Bayaw. Nang sumugod ang mga tao ay sabay ding sumugod ang mga aswang. Mababangis ang mga ito at determinado ring makatakas. Dinamba nito si Jomar at nagpambuno sila. Nabitiwan ni Jomar ang itak kaya hindi niya nagawang tagain ang aswang. Nakatakbo yun palayo. Kasunod yun nakatakas ang isa pa kaya naman hinabol sila ni Kapitan Larry. Bayaw! Ayos ka lang ba? Oo, Bayaw. Mabuti na lang. At hindi ako nakagat ng aswang. Nabitiwan ko pa naman ang itak. Napakasama nila. Natangay nila ang aking anak. Hinahabol na sila ni Kapitan Larry. Huwag ka mag-alala. Makikilala din natin ang mga aswang na yan sa lalong madaling panahon. Sana nga lang ay tama ang naging plano mo, Kuya Aldo. Sigurado yun, Bayaw. Kaya't maghintay ka lang. Anong nangyari, Kapitan Larry? Nahuli niyo ba ang mga aswang? Hindi.
Mabilis silang nakatakas. Sobra kasi ang dilim ng gabi. Nagkataon na kumulimlim. Kaya ang sinag ng buwan ay nawala. Salamat sa pagtulong niyo, Kapitan Larry. Ang mahalaga walang sino mang nasaktan sa atin. Nakuha na nilang anak ko. Sa palagay ko hindi na babalik ang mga yon. Ang mga salot na yon. Sige, kami naman ng mga tanod ko ay magro-ronda muna. Baka sakaling masabat ba namin sa ibang lugar ang mga aswang na yon. Nang makaalis na sina Kapitan Larry ay nagbalik na sa loob ng bahay sina Kuya Aldo at Jomar. Muli akong napaiyak sa awa sa aking anak nang malaman ko na hinukay pala ng mga aswang at kinuha. Kasalanan ko ang lahat ng to. Dahil hindi ako naging maingat. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Walang may kagustuhan sa nangyari. Kailangan mo magpalakas. Hindi pa tayo nakakasiguro na titigil na ang mga salot na yun. Alam nila na mahina ka pa. Baka ikaw naman ang balikan. Tama si Jomar. Kailangan mong huminahon. Walang naninisi sa'yo. Masakit sa ating lahat ang nangyari. Ang kailangan mong gawin ngayon ay tanggapin ano man ang nangyari. Napansin ko na mayroong halamang serpentina sa labas ng bahay. Saan galing yun? Sa albularyo, Inay. Kasi nung nagkaroon ng maraming pantal si Elsie, ay nagpunta kami doon. At sinabi na nagalit daw ang nunod sa punso. Sumasakit ang tiyan ni Elsie. Kaya siyang nagbigay niyan. Gamot nga yan sa sakit ng tiyan. Pero hindi pwedeng uminom ng serpentina na yan ang mga buntis. Ginagamit siyang gamot ng ilang mga hilot kapag merong nagpunta sa kanila na gustong ilaglag ang bata. Kung ganun, hindi ba alam ni Mang Noel ang bagay na yun? Ganun ba yun, Inay? Oo, sobrang pait niyan. Sino mang buntis na makainom niya ng marami at tiyak na makukunan, malalaglag ang bata. Pero yung anak nyo, 7 buwan na yon. Kung napilitang lumabas, abay dapat buhay siya. Pero patay na siya nang lumabas, Inay. Ilang beses na tinapik ni Aling Loretta sa puwet, pero hindi umiiyak. Ang albularyong yun ang dahilan. Kaya lalong naging masama ang pakiramdam ni Elsie. Dapat niyang panagutan ang nangyaring ito. Kumilos na tayo ngayon. Puntahan na natin si Mang Noel. At tanungin kung bakit ganun ang ginawa niya. Sige, Bayaw. Tayo na. Huwag nga kayong maging padalos-dalos. Nakita niyong malalim pa ang gabi. Kung aalis kayo, sino makakasama namin dito? Makakaya ba namin ng Lola Celia niyo na protektahan si Elsie sakaling bumalik nga ang mga aswang? Oo nga naman, Jomar. Ipagpabukas niyo na lang ang pagpunta sa kabilang baryo para tanungin si Mang Noel. Ako na lang ang aalis, Bayaw. Hihingi ako ng tulong kina Kapitan Larry. May iwan ka dito para bantayan sina Elsie. Sige, Kuya. Mabuti pa nga. Muling kinuha ni Kuya Aldo ang buntot pagi at mga itak. Lumabas siya ng bahay. Gusto niyang samantalahin ang dilim ng gabi. Mag-uumaga na nang bumalik sila Kuya Aldo kasama sina Kapitan Larry. Kasama rin nila si Mang Noel na nakatali ang mga kamay. Napilitan akong bumangon at sumilip sa bintana. Nakita ko na mayroon din silang kasama na isang bata na umiiyak pa sa takot. Maawa ka naman sa akin, Kapitan Larry. Pakawalan niyo na ako. Wala naman akong hangad kung hindi ang makatulong lamang kay Elsie. Tsaka hindi totoong sinasabi ng batang yan. Sinungaling yan. Ikaw ang sinungaling, Mang Noel! Kitang-kita ko na kumakain ka ng sariwang karne! Nang makita mo ako, ay bigla kang nagalit at tinabol ako! May pangil ka pa nga eh! Anong pangil ang sinasabi mo, Totoy? Gumagawa ka talaga ng kwento. Hindi maganda yan. Napapahamak ang ibang tao dahil sa maling kwento. Kung ganun, bakit ka tumakbo nang makita kami? Alam kong takot ka
Kasi alam mo ang kasalanan ginawa mo. Eh, saka may mga nakita kaming sariwang karne sa kaldero mo. Tama ang sinasabi ni Totoy. Alam ko karne ng tao yon, di ba? Isa kaya ang aswang eh. Naku naman, Kapitan Larry. Grabe ng pambibintang nyo ah. Hindi ako ganoon. Bakit naniniwala kayo kay Totoy? Ang mga karne na yon ay lulutuin ko pa lang. Malalaman natin kung nagsasabi ka nga ng totoo. Mga kasama, itali natin siya sa kubong Ano? ibaka ng mga bawang. Malalaman natin kung nagsasabi nga ito ng totoo. Iba ka ng mga bawang? Naku po, Kapitan Larry. Aldo, huwag niyo naman akong dalhin doon. Humanda ka na ngayon! Masusunog ka sa bawang! Nye, 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 nye! Buti nga sa'yo! Nang maitali na sa loob ng kubo namin na imbaka ng bawang si Mang Noel ay panay ang sigaw niya. Hindi kasi niya matiis ang amoy ng bawang. Napapaso rin siya sa mga yon kaya lalo pang naghinala si Kuya Aldo. Kumuha siya ng isang buong bawang, dinurog yon at inilagay sa bibig ni Mang Noel. Kaagad yung nalapnos at kasunod ay nagsuka na ito. Inilabas ang mga kinain na karne na halatang sariwa. Tama po ako, di ba, Kapitan Larry? Ayun ang mga kinain niya, oh. Sariwa pang mga karne na yan. Kaya galit na galit siya sa akin nang makita ko siya. Ayaw niya kasi na maikwento ko sa iba ang lihim niya kaya gusto niya akong kainin. Sige, panalo na kayo. Wala na akong dapat na itago pa. Tama kayo. Aswang nga ako. Lahat ng nangyari kay Elsie ay planado. At hindi lang ako ang gumawa at nagplano ng lahat ng yon. Anong ibig mong sabihin? Anong planado nyo ang lahat ng nangyari sa kapatid ko? Dahil sa pag-ibig, Jomar. Kapag nawala ng anak mo, masisira ang pagtitinginan yung mag-asawa. Lalabas na naging pabaya si Elsie. Kaya nangyari yun. Magkakagulo kayo. At magkakaroon naman ng pagkakataon ng pamangkin ko. Kung ganon, ay sino pa mga kasabat mo? Magsabi ka ng totoo! Baka sakaling buhayin ka pa namin! Huwag mo kong ululiin, Jomar. Bubuhayin niyo pa ba ako? Ngayong alam niyo na isa rin pala akong aswang. Alam ko naman na papatayin niyo rin ako. Kaya dadalhin ko na sa libingan ko ang sekretong yon. Napakasama mo! Gawa-gawa mo lang pala yun! Kung ganun, hindi pala totoo na nagalit sa akin ang nuno sa punso? Talagang ang anak ko lang ang gusto niyang mawala! Wala kayong konsensya! Tama ka! Alaga ko ang ibong yon. Makati talaga ang tae niya. Inutusan ko siyang iputan ka para malinlang ka namin. Para maibigay ko sa iyo ang serpentina at mainom mo. Para mawala na ang bata na matagal nang gustong kainin ng ate ko. Sinong ate mo? Sinong pamangkin mo? Si Aling Loretta ba? Tama ba ako? Siya ang nagpakilala sa amin sa iyo, di ba? Ibig sabihin, siya ang kasabat mo. Alam mo naman pala eh. Bakit nagtatanong ka ba? Kung ganon, ay hindi ka na namin kailangan pa. Kaya dapat ka nang mamatay para matahimik na ang lugar na ito. Pagbayaran mo ang lahat ng nagawa mong kasalanan. Heto pa ang maraming bawang at asin. Kainin mong lahat yan! Magsisisihan mo ang lahat ng ito. Igaganti ako ng ate Loretta ko at si Melissa. Humanda kayo sa kanila! Huwag ka nang umasa pa! Dahil isusunod namin sila sa'yo! Ilang saglit pa ay binawian na ng buhay si Mang Noel. Patuloy naman akong umiyak. Nang lumapit sa akin si Jomar ay niyakap ako ng mahigpit. Binulungan niya ako, nalakasan ko ang loob ko kahit nawala ang aming anak ay hindi pa rin magbabago ang kanyang pagmamahal sa akin.
Hindi na tayo dapat mag-aksaya ng oras. Kailangan ay putahan na natin ang maginang aswang bago pa sila makatakas. Sa palagay ko ay maaabutan natin sila sa kanilang bahay mismo. Kapitan Larry, dahil sa pagkakataong ito, alam ko na mahina na sila. Tama si Bayaw. Pero kailangan din nating makasiguro. Sasama ako, Jomar. Gusto kong makita ang traitor mong kaibigan. Kaya ko naman maglakad. Sige, may tricycle naman dyan. At saka araw naman ngayon. Sumakay kami sa mga tricycle na naroon at pinuntahan namin sa kabilang baryo sina Melissa at Aling Loretta. Nang makarating kami sa kanilang bahay ay nakita naming saradong-sarado ang pintuan at bintana. Kaagad na pinaligiran ng mga tao ang buong bahay nila para siguruhin na hindi makakatakas. Nang sumilip si Kuya Aldo sa siwang ng bintana ay nakita na parehong nakahiga sa papag sina Aling Loretta at Melissa. Kaya pinuwersa niyang sipain ang pintuan hanggang sa mabuksan yun. Jomar? Aldo? Bakit nandito kayo? Anong kailangan nyo? Bakit kayo pumasok dito nang walang permiso? Hindi nyo ba alam na nagpapahinga kami kasi pareho kaming may sakit? Ang tagal nating naging magkaibigan. Hindi ko alam ang lihim ng iyong pagkatao. Ang tagal kong naniwala na kapamilya ang turing ninyo sa akin. Mga salot pala kayo! Pati ang anak ko na walang muwang, pinatay ninyo! Anong pinagsasasabi mo, Jomar? Huwag na kayo magsisinungaling, Aling Loretta. Bago pa mamatay si Mang Noel, ay umamin na siya na kayo ang magkakasabwat. Mga aswang kayo! Sige! Tama kayo! Aswa nga kami. Wala na rin naman kaming lakas para lumaban at tumakas dahil pareho na kaming may sakit. Ano pa ba ang gusto ninyong malaman? Bakit, Melissa? Bakit ang anak ko pa? Kasi mahal kita. Matagal akong umasa na magiging tayo. Matagal ko na rin plano na sabihin sa ang lihim na pagkatao ko para kung magkatuluyan tayo. Gusto kong maging katulad din kita. Pero umalis ka't nagpunta ng Danglas. Ilang buwan kang nawala. At pagbalik mo, may kasama ng ibang babae. Mula pa noon, alam mong itinuturing kitang kaibigan. Isang kapatid. Dahil solong anak lang din ako. At yun ang hindi ko matanggap. Hindi ako magiging masaya kung makikita kang masaya sa piling ng iba. Kaya pinlano naming sirain ang pagsasama nyo. Inisip kong patayin si Elsie at ang sanggol. Napakasama mo, Melissa. Wala kang puso. Makasarili kayong mag-ina. Una niyong napatay ang ama kong abak. Kung ganun ama mo pala yun, dapat lang yun sa kanya. Dahil pinatay niya si Lolo Tino. Ngayong malinaw na sa akin ang lahat. Mula sa simula ay plano ninyo ang lahat. Idinamay niyo pa ang matanda na walang kalaban-laban. Ikaw ang may kasalanan ng lahat, Elsie. Dahil kung hindi ka dumating sa buhay ni Jomar, baka masaya pa rin sila Melissa hanggang sa ngayon. Pero peste kang babae ka, Elsie. Kaya habang lumalabas ang anak mo sa iyong sinapupunan, piniga ko na ang mga ilong niya. Kaya hindi na siya umiyak. Pinatay ko na. At nang gabi rin yun, nakuha namin siya at kinain. At yun ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa niyo, Aling Loretta. Kaya ngayon nakaratay na kayo at alam ko ng ilang oras nilang mamamatay na rin kayong mag-ina. Bakit? Ano bang meron sa sanggol? Bakit matapos namin kainin ay naging ganito ng kalagayan namin? Kahit isinukan na namin ang aming kinain, patuloy pa rin kami nanghihina. Binihusan ko ng laso ng daga ang bibig ng sanggol. Bago namin siya inilibing, alam kong pabalikan siya ng aswang. Hindi niyo na malalasahan agad yon dahil sariwa ang katawan ng sanggol. At isa pa, hayok sa laman ng tao ang mga aswang na kagaya ninyo. Kaya pala ganito nangyari sa amin. Parang sinisira na ng laso ng aming katawan.
Kahit gaano katibay ang katawan ng isang aswang, wala pa rin ligtas kapag nalaso na. Kabayaran lang yan sa kasalanang nagawa niyo, Melissa. Di nagtagal ay naunang nalagutan ng hininga si Aling Violi. Kasunod na si Melissa, makalipas lang ang kalahating oras. Dahil wala silang kamag-anak doon ay kami na rin ang nag-asikaso sa kanilang mga bangkay, kahit na nga gumawa sila ng masama sa amin. Dahil itinuring pa rin silang pamilya ni Jomar sa kabila ng lahat. Binigyan sila ng maayos na libing saksi ang mga kababaryo nila. At doon namin narinig ang kwento ng mga kababaryo nila. Matagal na pala nilang pinaghihinalaan na aswang sina Melissa. Wala lang daw silang ebidensya na magpapatunay. Oo, yan din ang sabi ng isang lalaking nakausap ko. Hilot na aborsyonista si Aling Loretta. Yung mga babaeng gustong magpalaglag ng anak. Sa kanya nagpupunta. Makalipas lang ang isang taon ay muli akong nagbuntis, Sir Jupiter. Naging maayos naman ang aking pagbubuntis hanggang sa maisilang ko ang aming anak. Lalaki rin at kamukhang kamukha ng nauna kong anak na namatay. Kaya masayang masaya kami ni Jomar. At yan po ang aking natatanging karanasan na hindi ko makakalimutan habang ako ay nabubuhay. Kaya sa mga listeners dyan na kagaya ko, baka mayroon kayong kakaibang kwento tungkol sa mga aswang. Share nyo na din dito at mag-subscribe na din kayo sa channel na ito para lagi kayong updated sa mga bagong kwento. Piyak na masisiyahan kayo kasi magagandang karanasan ng mga letter sender dito. Promise.